nakaabot ka sa 2026. By the grace of God. Amen. Di ba napakabuti ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. By the grace of God, we are here. Yeah, grabe. We are more than a conqueror. We are more than a conqueror. Amen. Ang dami natin na pagtagumpayan. Ang dami natin nalampas ang mga problema. Ang dami nating challenges na na-overcome. Thank God because we are more than a conqueror. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Minsan papalakpak sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Minsan pa the best na salubong sa Panginoong Diyos, the best na praises, the best na worship,
dancing in valleys, places of defeat. I'm walking on dry bones that has no hold on me. I'm standing in the fire, but I can't feel the heat. Amen. In the middle of the battle, I sing for victory because I know who I am. Come on, let's declare it. I'm more than a conqueror. I'm more in Jesus' name. In Jesus' name, I can do all things. Amen. I am who you say I am. I am who you say I am. I am who you say I am. I am yours. I am love. I'm more than a conqueror. Let's sing it out. I'm dancing in valleys. I'm dancing in valleys, places of defeat. I'm walking on dry bones. I'm walking on dry bones. But death has no hold on me. Amen. I'm standing in the fire, but I can't feel the heat. In the middle of the battle, in the middle of the battle, I sing for me because I know who I am. I know who I am. I'm more than a conqueror. Amen. I'm more than a conqueror. In Jesus' name, I can do all things. I am who you say I am. Who you say I am. I am who you say I am. I am yours. I am love. I'm more than a conqueror. Yes, Jesus. I'm more than a conqueror. I'm more than a conqueror. Come on, let's sing it. If it's under your feet, then it's under mine. So everything bows to Jesus. Amen. Walang anumang karamdaman, walang anumang challenges, struggle na pinagdadaanan. Everything bows to Jesus. Come on. If it's under your feet, then it's under mine too. Everything bows to Jesus. If it's under your feet, then it's under mine too. Everything bows to Jesus. If it's under your feet, then it's under mine too. Everything bows to Jesus. If it's under your feet, then it's under mine too. Everything bows. If it's under your feet, come on. Then it's under mine too. Everything bows to Jesus. If it's under your feet, come on. Then it's under mine too. Everything bows to the name of Jesus. I'm more than a conqueror. Amen. I'm more than Come on, let's declare it for year 2026. I'm more than a conqueror. In Jesus' name, come on. I am. I am who you say. Thank you, Jesus. I am yours. I am love. I'm more than a conqueror. I'm more than a conqueror. I'm more than a conqueror. In Jesus' name. In Jesus' name, I can do all. Because I am who you say I am. I am who you say I am. I am who you say I am. I am yours. I am love. I'm more than a conqueror. Hallelujah. Praise you, Jesus. Come on, everybody, clap your hands to Jesus. Mahina kapatid. Nung sumalubong ka nung bagong taon, tumalon-talon ka pa. Ngayon is a new year, a new beginning from Jesus. Give Him the highest praise. Thank you, Lord. I was lost, I was bound, couldn't find a solid ground. I was blind,
couldn't see how you call me. Sing, I was lost, come on. I was lost, I was bound, couldn't find a solid ground. I was blind, couldn't see how you call me royalty. But in just 3 days, you came and rescued me. Oh, by the power of your blood, I am loved and I am free. 'Cause whom the Son sets free is truly free, free indeed. Come on, let's declare it, hallelujah. 'Cause you have changed my name, I am not the same. Jesus, I proclaim, I am a child of God. You have changed my heart, took me from the dark, gave me a start. I am a child of God. Oh, 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 oh. I am a child of God. Oh, 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 oh. I am a child of God. Can sing it. I was lost, I was bound, couldn't find a solid. I was blind, couldn't see how you call me royal. But in just 3 days, you came and rescued me. Oh, oh, by the power of thank you, Jesus. I am loved and I am free. 'Cause whom the Son sets free is truly free, free indeed. Yeah. Let's go. You have changed my name. I am not the same. Jesus, I proclaim it. I am a child of God. 'Cause you have changed my heart, took me from the dark, gave me a new start. I am a child of God. 'Cause you have changed my name. I am not the same. Jesus, I proclaim, I am a child of God. You have changed my heart, took me from the dark, gave me a new start. I am a child of God. Oh, 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 oh. I am a child of God. Oh, 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 oh. I am no longer a stranger. I am no longer a, come on, sing it out. I am no longer an orphan. 'Cause I am a child of, I am no longer a stranger. I am no longer a stranger. I am no longer a slave. I am no longer an orphan. An orphan. I am a child of the, you are. I am no longer a stranger. I am no longer a slave. I am a son and a daughter. 'Cause I am a child. I am no longer. I am no longer a stranger. I am no longer. Thank you, Jesus. I am the son and the daughter. 'Cause I am a child. I am no longer a stranger. I am no longer a stranger. I am no longer a slave. I am a son and a daughter. 'Cause I am a child of the King. You have changed my name. I am not the same. Jesus, I am a child of God. You have changed my heart, took me from the dark, gave me a new start. I am a child of God. You have changed my name. I am not the same. Jesus, I proclaim, I am a child of God. You have changed my heart, took me from the dark, gave me a new start. I am a child of God. Oh, 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 oh. I am a child of God. Oh, 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 oh. I am a child of God. Oh, 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 oh. I am a child of God. Oh, 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 oh. I am a child of God. Pwede ba minsan pa, declare
God. I am a child of God. Come on, say it. I am a child of God. 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 Oh, 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 oh. I am a child of God. Oh, 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 oh. I am a child of God. Oh, 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 oh. I am a child of God. Papuri sa Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Napakarami nating panalangin noong 2025. And sa mga panalangin na yon, merong mga tinugon ng Diyos, merong ang sagot niya, hindi. Meron ding parang hindi natin alam kung anong nangyayari. But this song is reminding us, even when we don't see it, God is working. Even when we don't feel it, God is working. And this year, 2026, meron tayong aanihin. Meron mga resulta tayong makikita. Resulta ng mga panalangin, resulta ng pag-aayuno, resulta ng prayer meeting, resulta ng evangelism, resulta ng reconnection. God is working. He is our way maker, our miracle worker, the promise keeper, and definitely the light in the darkness. Close your eyes right now. Make way for the Lord. Make room for the Lord. God is here to turn your life upside down. God is here to work in your life, to transform your life. God is here to mend your broken, your shattered heart. Lord, maraming puso rito ang sugatan. Maaring resulta ng ibang tao who has turned their hearts broken into pieces. Pero Lord, we are here to worship you, to honor you. And alam namin na you're the only one who could give us healing emotionally, mentally, physically, and make us whole again. To revive us spiritually, O God. Kaya dalangin ko po na maging uhaw kami sa presensya mo. Maging uhaw kami sa pangungusap mo. Na maging sensitive kami sa tinig mo. Recharge us, O God. Let us find our way back to you sa mga matagal na nawalay sa inyo. And alam ko, Panginoong Diyos, hindi kami nagsisimba dahil perfect kami, kundi nagsisimba kami because we need a Lord in our life. We need you, God, in our life. Every minute, every hour, every day. We need you, God. Ikaw lamang, sapat na at higit pa sa buhay namin. Kaya dalangin ko po, sa umagang ito, ikaw ang aming maranasan. Let there be healing, let there be deliverance, let there be unity, let there be reconnection, Panginoong Diyos. Transform our lives in Jesus' name, in Jesus' name. We believe in you, we trust in you,
And we thank you, Jesus. To you all the glory, honor, praises. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Everybody sing, you're here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, you're working in this place. I worship you. You are here. Come on, raise your voices. You are here, moving in our. We welcome you, God. I worship you. I worship. You are here. You are here. Yes, oh God, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing, that is who you are. 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 Sing, that is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working.
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't feel it, you're working. You never stop 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 working. You never stop, come on, sing! Hey! You never stop working. You never stop working. You never stop working. You never stop. Diyos ng kaparaanan, Diyos ng milagro, tagapag-ingat ng mga pangako. O Diyos, ilaw ng mundo. Diyos ng kaparaanan, Diyos ng milagro, tagapag-ingat ng mga pangako. O Diyos, walang katulad mo. Diyos ng kaparaanan, Diyos ng milagro, tagapag-ingat ng mga pangako. O Diyos, walang katulad mo. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, oh God, you never stop working. Sa mga panalangin namin, Panginoong Diyos, ay dinudulog sa iyo. Para sa pamilya namin, para sa satellite namin, you never stop working. Kahit hindi namin nakikita, kahit hindi namin nararamdaman, you're working. At makikita namin yung resulta ngayong 2026 sa mga panalangin namin. You never stop working. Come on, church. You raise your voices with faith even when I don't see it, susunod pa rin sa'yo. Even when I don't feel it, susunod pa rin sa'yo. Because you never stop working. You never stop, even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, come on, church, you raise your voices. Even when you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who
Palakpak sa hari ng mga hari. Palakpak sa Diyos ng mga Diyos. Salamat sa katugunan sa mga panalangin. At sa mga panalangin, hindi pa ninyo sinasagot. Alam namin, you are working, oh God. You are working even when we don't see it. You are working even when we don't feel it. You never stop working. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Claire, sa words of prophecy. Ang saya, no? Sama natin si Jemema. No? Nag-start sila, malilit pa, mga kalaro ni Rodney yan, nila Richard. Hindi ko lang alam sino mas matanda. Ikaw, Rodney, o si Jemema? Matanda ka daw, Jemema. Ewan mo, papayag ka. Meron pa yan, kapatid, dalawang kambal. Talo si Richard sa bunong braso. Praise the Lord. Sa Sunday ay meron tayong papakilala mga kikilalanin ng pastor dito sa church. 4 sila. Then of course mga bagong mga leaders na maging kapartner ko para ma-accomplish marami pang paggagawa ng Panginoon sa atin. Dinadalangin ko at hinihingi ko yung support na ipakikilala ko sila sa Sunday, respetuhin nyo sila as a pastor. Yung office na pastor. Kung anong respeto nyo sa akin, ganun din ang bibigay nyo sa kanila. New Year, new delight in God. Hindi pa pwede same pa rin, no? Kung ano yung uri ng relationship o pagkilala mo kay Lord last year ay ganun pa rin this year. Sabi nga, di ba, lalo yung, ewan ko, kasi manginginom din ako noon, yung tuba, yung lambanog habang tumatagal, nagiging iba yung sarap, no? So dapat ganun din ang relationship natin kay Lord. Habang tumatagal, gumaganda, sumasarap, lumalalim. Reading from Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires and petitions of your heart. Sa Tagalog, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. So exciting itong Seed of Faith. Marami tayong mga kaibigan and some of them ay galing dito. Very excited sila na nag-message, yes, Tatay Pastor, yes, Pastor, magsusupport kami. So iba nakapagpadala na mga tiga-OFW na sa ibang bansa. Excited din sila magtanim sa atin. So ibig sabihin, naniniwala sila sa ating ginagawa rito. Dalangin ko aking Panginoon sa mga nagtanim according to their faith, according to their desire, and according sa kanilang binigay, ibalik mo ito. Hindi dahil lang po sa iyong pangalan, hindi lang po dahil may pangako ang mga salita mo, hindi dahil sa mga mabubuting ginawa namin na mismong salita mo ay nagsabi maruming basahan lamang yan. But Lord, do it alang-alang sa pangalan mo. Do it alang-alang sa tinatawag na habag at awa. Lord, we are expecting great things from you. Dalayan ko, Lord, ang mensaheng ito ay lalo mag-inspire sa bawat isa. Una, natuto na nawa sila sa mga past mistakes, mga paulit-ulit na lang na ginagawa na hindi po maganda, mga broken promises, and this year, not as a New Year's resolution, but understanding, Lord, na uunawaan nila
na Lord, you repay those people who loves you so much, not in words, but in works. Mga tao na kahit wala pong natatanggap, they still trust you, Lord. Lord, salamat nawa not only dito sa physical gathering ay magkaroon ng great rejoicing, but also sa makakarinig ng mensaheng to later this afternoon. Salamat, Panginoon. This I pray in Jesus' name. Lahat magsabing amen. Ngitian mo ng katabi mo. Ngiting pang New Year. Ngiting panalo. Yan. Praise the Lord. Pwede na kayo mo po. Alam nyo, most of the problems that we experienced last year were caused by focusing on other things. We lost sight of God and who He is and what He has done for us at the cross. So sana naintindihan natin ito, no? Kung meron hindi po mga magagandang bagay nangyari, mga misunderstandings sa loob ng family, mga expectation na hindi mo na-receive, discouragement, depression, sabi ng iba, burnout. Actually, na out of focus tayo kay Lord eh. Instead of looking at God and hoping from Him para sa lahat ng bagay, nawala. At ang pinakamabigat, nakalimutan natin, yung ginawa niya sa cross. And usually, yun naman ang naging problema ng marami. Kaya madali ma-offend, madali matisod, madali bitawan ang mga tiwala na binigay sa kanila from parents, from church leaders. Maaaring masabi natin nagkaroon self-destruction. Kasi nakalimutan nila yung sufferings ni Lord sa krus. Nawala. And they started to focus on others. Pangalawa, they started to place other things higher than putting God first. Many times, narinig nyo na mula sa pulpit na ito, mula sa bibig ko, na merong mga pasaway na mga kabataan na pumunta sa isang shopping mall, department store, at nagtago sila hanggang sa nag-closing time. So, walang kamalay-malay yung security na meron palang mga kabataan, mga pasaway na nandun sa loob ng mall. And during those time, may sale. Alam mo lang lalo sa abroad, totoong sale talaga eh. Minsan dito sa Pilipinas, hindi totoong sale eh. Pero doon talaga, pagka mag-sale sa Europe, sa US, totoong sale talaga. Yun lang nga, lalo sa California, mataas ang tax nila doon. Kaya pag sinabi ng 50%, medyo magdagdag ka ng plus 10 o plus 20% kasi mataas ang tax sa California. Pero totoong sale talaga. So ang ginawa nila, yung presyo ng item na mamahalin, pinagpalit nila sa presyo ng mga item. Ano ba sabi ko kanina? Mamahalin sa mumurahin. So yung mamahalin naging mura, yung mura naging mahal. So the following day, ito na yung pinaka-big day ng sale. Ang aga, ang haba ng pila, no? Ang aga ng mga tao. Kasi excited sila makipag-unahan na makuha yung best item. Siguro, a day before, tinignan na nila yung kukunin nila. At alam nila, bababa ang presyo nun.
Kaya nakita nila kapatid, uy, sobrang mura. Sobrang mura. Yung mamahalin naging mura, yung mura naging mamahalin. And ganun nangyayari sa even mga malampalataya. Yung things that doesn't matter really sa eternity, yun ang binibigyan natin ng malalim na halaga. Kaysa yung things na pang dito lang sa lupa. Alam niya yung mga pera na yan, yung mga magandang sapatos, wow, ang kintab ng sapatos. Dito lang yan. Masarap lang suotin, masarap lang mapil, pero pang dito lang yan. And minsan, yun ang tinitignan natin na lubos magpapasaya sa atin. E paano kung wala ka lang bagong sapatos, malungkot ka na? Paano kung karoon ka ng problema sa work, na-delay sweldo? Sa Saudi, naranasan ko yun, 2 months. Wala kaming sweldo. Tulad ng testimony ni Trey Pina kanina sa offering. Ibig ba sabihin, kung malungkot ka, hindi ka masaya, affected na giving mo. So usually, yun ang naging problem natin. And I think hindi lang sa taong 2025. Maraming taon na ago, paulit-ulit lamang, paulit-ulit. Binibigyan natin ng greater weight. Yung things na it doesn't matter naman talaga. Minsan relasyon sa mag-asawa, minsan, kapatid, we fail to see yung pag-ibig ng partner natin. Kaya kunting problema, away na. Naalala ko yung nasa Sunday School Department ako sa organization ng pinanggalingan na marami sa atin. 10 years din ako ganun sa ministry na yun. Naikot ko ng halos ang buong Pilipinas. Isa pa ako sa pinadala sa Singapore sa isang conference doon. Sagot ng organization. Operation Barnabas yata yun. Naipaliwanag ko mabuti dahil superintendent o teacher, napaliwanag ko mabuti kung ano yung unawa ng mga Hudyo pagka sinabi, you must love the Lord with all your heart, mind, and soul. So napag-aralan ko yon mula sa kultura nila at sa language ng Hebreo. Pagka sinabi pala ng Hudyo na, I love you with all your heart, hindi talaga puso, kundi understanding nila na kung anong ginawa ng Diyos sa kanila. Kasi pagka puso, minsan, affected tayo sa mga emotions sa ating feelings natin. Pero pagka kapatid, yung love kay Lord ay nakatatak sa utak mo, kahit may pinagdadaanan ka, it will not affect. So dapat gano'n sa mga mag-asawa. Yung understanding mo na despite ano ka, minahal ka lang partner mo. Despite anong pas mo, marumi man yan o hindi, minahal ka lang partner mo. Kaya yun ang isipin mo parate. So kahit anong mangyari, medyo affected na emotion mo, hindi mawawala yung commitment mo sa partner mo. Ganon din sa parents, sa mga anak sa parents. Dapat ganon ang love mo kay Lord, nasa utak, hindi sa puso. Gets ninyo? Kung dumarating may mga pagkukulang at ang lahat ng parents may mga failures yan, hindi mawawala ang pag-honor mo sa parents mo. Even kung nagkamali parent mo, hindi mawawala yung honor mo sa parents mo kasi alam mo, pinaghirapan ka ng magulang mo. Gets ninyo? So ito naging problema ng marami. They started to place other things higher than putting God first. Pangatlo, we started to beautify our outside appearance rather than beautifying our inner person. Kapatid, daming failures ito in the year. Paigsian ng damit na, pagandahan ng mukha, nagiging makulay na mga kuko. Anong relationship niyan? Sa langit, sa pagpunta mo sa langit. Habang kumakapal ang mukha mo, habang kumakapal mga daliri mo, sure ka na sa langit dahil maganda ka. Tignan mo katabi mo, Brother Jason. Maganda ba yan?
May palamuti ba yan? Ano nagpaganda sa kanya? Saan yun? Yun ang nakalimutan natin eh. Maganda siya pagka maayos sa labas. Pero kinalimutan natin yung karakter. Lalo sa gitna ng mga problema. Doon magkakilala na eh kung okay yung tao na yun eh. Sa gitna ng mga matitinding pagsubok, problema, okay pa rin ba attitude niya? Sa gitna ng kinakapos na ng pera, nagkakaroon ng financial problem yung pamilya. Diyan na magkakaalaman eh kung anong ugali natin sa isa't isa. Tama po ba? Marami dyan, nagkakasigawan na. Nagsasabunutan na. Kasi kinalimutan, i-beautify yung inner self. Yun ang pagandahin mo. Kasi kapatid, habang tumatanda, ito, siguro nararanasan na yung brother, medyo iba na eh. Medyo may nararamdaman na sa tuhod. Nararamdaman mo na ba yan, Brad? Kayong dalawa? Meron na. Iba na. Pero, bakit? Bakit nandito pa rin si Brother Jess? Bakit nandito pa rin si Kahulyo? Despite alam ko maraming problema yung pinagdada sa pamilya. Although kay Brother Jess, halos kompleto sila rito. Pero, may pains yan. Towards sa mga ibang children niya. At may dinidesire yan. But bakit nandito pa rin sila? Ba't lumalaban pa rin? Kasi ang pinaganda yung inner being. Hindi panglabas. Kompleto nga ngipin mo, sama naman ugali mo. Diba? Bungal ka nga, pero napakabait mo naman, magalang ka. O ano mas gusto nyo? Mga young people, sinong mas gusto nyo mapangasawa? Bungal, na maganda ugali, o kompletong ngipin, pangit ang ugali. Lasinggero, babaero, sugalero. Kaya kayo mga young people, huwag kayo magpakuha sa mga ganda. Di ba kapatid? Nanay ni Raisa, praise God. No? Straight na, no? Sa kabutihan ni Lord, di ba? Simula nagsimba siya rito. So, meron siya naramdaman. At ito yung na-develop mo, kapatid. Ito yung pa-develop mo. So, yung naramdaman mo, lalo mong palalimin yan kay Lord. Kasi, pagka beautify mo yung inner mo, kahit anong problema sa mag-asawa, sa anak, stick pa rin kayo together. Yun ang importante. Di ba? Ang galing natin magsalita, bagong tao, magkakasama tayo. Magkakasama lang sa picture. Wow, ang gaganda nila, may uniform pa sila. Minsan, pare-pare pajama. Naranasan yon? Bet Pasko nakapajama. Sino nakaranas nun? Pare-pare kulay yung pajama. Ano matawag doon? Pajama night ba yun? Nag-try na kami noon, pero buti lang hindi natuloy. Pero nag-usap-usap kami noon eh. Pero sila, Jose yata, tinuloy nila. Pero after ng picture, kanya-kanya na naman sila. Nandun pa rin makuripot. Oy, ang bagal na sa kuryente. Sige, jijikas ko na lang. Wala naman dumating. Kompleto lang sa picture. Pero wala kay Lord. Alam mas gusto nyo kapatid, kompleto sa picture o kompleto kay Lord tuwing linggo? Kissing, wake up kapatid. Minsan mali yung priorities natin eh. So they started to beautify yung outside appearance rather than beautifying yung inner person. Pang-apat, we started to love others rather than loving God first and foremost. Marami ba sa atin biktima? Mas binigyan na natin ng malaking bagay yung relationship sa tao kaysa relationship kay God. Ang problema diyan kapatid, pagka mas inangat mo yung uri ng relationship mo sa tao, okay naman yan. Pero wag naman higit sa relationship mo kay Lord. Minsan, magiging men pleaser ka na eh. Dahil gusto mo, maging maayos ang mukha mo sa tao, relationship mo, lahat na lang okay. To the extent, pinipikit mo na yung mata mo. Sa mga leaders sa kausap ko, mayroon kaming pinunta ng place, as may meeting pa kami last Sunday. Yung mga nakate ng meeting dito last Sunday sa satellite meeting, sabi ko, yung style ng leadership ni Jesus Christ,
confrontational. Direktahan. Kaya naalala niyo yun, no? Yung pumunta sa simba, sa templo, ginawang business. Minsan sa church, ganun eh. Dinadala sa church, may business. Meron ako kinausap na leader. Kapatid, 5 days na sa work kayo. Kasama din natin sa church, 5 days na sa work. Pagod na isip sa work, then pagdating ng Sabado, Linggo, magdidiscuss tayo ng business. Kaya nga tayo nagsisimba, gusto natin mapayapang isip. Tama po ba? Gusto naman natin ma-relax sa President, tapos pagdating Sabado, Linggo, trabaho pa rin pag-uusapan. Di galit na galit si Jesus kasi nakita niya, pinagtataob niya yung mga mesa, di ba? Confrontational ang approach ni Lord sa leadership. He doesn't care kung may ma-offend. Dahil nasa isip niya, gusto niya meron maligtas. Kaya tayo, kung direktahan kung meron kang leader ngayon, sa leader, satellite leader na diretsahan magsalita, appreciate it. Ayaw niya ng paligoy-ligoy. Gusto niya magbago ka. Gusto niya, kapatid, taon-taon umaangat yung uri ng relationship mo with God. Hindi natin pwede ipikit ang mata natin sa mga nagkakamali. Lalo kung love mo talaga siya. Tama po ba? Mas love mo siya, maging mas prangka tayo sa isa't isa. Can we say amen? Panglima, we began to prioritize our sufferings over the pain Jesus Christ endured for us at the cross from His creation. Alam niyo yung mga ideas pumasok the other day, simulat mo kaagad ko, baka makalimutan ko. Kasi as a pastor, dapat makita natin lahat yan. Ano bang problema ng church? Ano bang pinagdaanan na? Ano ang reason? At ito yung reason, dinidiscuss ko sa iyo. Bakit nagkaroon ka ng issue ng 2025? Minsan tayo, kapatid, masyado mong pinalalaki yung mga tampo mo sa malang loob. Bakit si Lord? Wala bang tampo sa'yo? Wala ba siya sa malang loob sa'yo? Actually, mas matindi ang suffering siya sa'yo. Siya ang napako para sa'yo. Mas kunti lang pagkakamali ng katabi mo, grabe ng tampo mo. Bakit ikaw ba hindi ka nagkamali? Wake up, kapatid. Walang problema, kapatid, kung masyado mo pinalaki ang pain mo, meron ka na pabayaan ng role mo sa family mo, role mo sa church. Yun ang mabigat eh. Naapektuhan dahil sa tampo mo. Ang iba dyan, nagkukulong sa kwarto. Kaya, nagkaroon tayong problem 2025, mas inangat natin yung pains natin. Sino ba rito hindi nasaktan? Sino ba rito hindi nakaranas sa minang iwan sa atin? Sino ba rito, kapatid, sa ating kapatid na minahal mo, pero binalimala nila ang pagmamahal mo. They disregarded it. Palagay ko lahat naman tayo rito. Sino rito mga magulang? Nasaktan tayo sa mga anak natin ginagawa despite minahal natin sila. Sino ba rito? So why affect your relationship with God? Why affect your relationship sa asawa mo, sa anak mo? Alam niyo, prayers ko araw-araw, bago ako magbasa ng Bible, alam niyo, ang isa sa prayers ko, sabi ko, Lord, after ko banggitin mga iba-ibang uri ng kasalanan, sabi ko, Lord, di ba pangako mo, Lord, by your stripes, by your heal, etc. Kaya sasabi ko, Lord, please, sariwain mo rin po ang mga pains mo. Mga hurts mo, dala ng rejection na naranasan mo mula sa creation. Upang kami na nakakaranas sa mga pain, lalong-lalo sa mga taong minahal namin, ay magkakaroon ng emotional healing. Diba, Sir Vicky, Brother Alex? And
alam ko, sinadya ni Lord mangyari niyan na mismo ang sumisigaw sa kanya, ipako siya, ay mga minahal niya, mga pinagaling niya. Dahil alam natin, isang araw, makakaranas tayo ng rejection mismo sa pamilya natin. Anong klaseng tatay yan? Anong klaseng nanay yan? Para tayo matuto tayong magpatawad. Good morning po muli sa bawat isa sa atin. Good morning po! Naranasan ni Jesus Christ yan. Truly, sabi Sino dito tayo? sa awit-awitin natin, Sino His tayo? grace is enough Para para hindi hindi magpatawad. lang palakpakan mo siya. Hindi ko alam kung nabasa ninyo yung ang banal na pangalan ng take ating away ko. I Panginoong think that Diyos. was His Friday. grace Ano is ba yun? enough. Dahil Friday hanggang or ngayon, Thursday. nakatayo ka pa rin dito. Yung sa His Luke grace is 6:38, enough. naalala niyo yun? Napurihin mo siya. Give it- Dahil give hanggang it- ngayon, nandyan and ka pa expound rin. ko ron, Nakakapagpuri ang sa ating economics Panginoong ng Diyos. Kaya heaven today, ay ibigay dapat natin yung the generous ka. best na pagpupuri Una, sa na deserve pagpapatawad. ng ating Panginoong Diyos. Praise Kasi God. the more you forgive, the more you are forgiven. Diba? Tama ba ako? And the more you give, Great is the more your you will. Ito yung faithfulness, economics ng O langit. God. Mas mapagpatawad You ka, wrestle mas with the patatawarin ka. sinner's heart. Mas nagbibigay ka. You lead mas us past bigyan ka. still Kaya alam niyo, waters kapatid, into mercy. Diyos, minsan hindi kayo ma-offend sa akin. And nothing Minsan, can keep nagdadoubt ako us sa mga pulubi eh. apart. So remember, Hindi mo basta pa siya so nagbibigay. remember Pero nabasa ko your itong chapter 6, people, na remember magbigay ka na, your huwag ka children, mag-expect ng kapalit, remember nagbago isip your mo. promise, oh God. Kaya yung lalagyan ko lang barya doon sa Your sasakyan. grace is Nagpakuha ko yung gusto para enough. matagdagan pa. Your Kung meron man, grace is enough. Sa yan eh, sa mga traffic light, bigla may kakatok. Wala na pang alam kung nanduloko sila o hindi. Kasi, Luke 6, balikan niyo Luke 6. Grabe ang sundo sa akin ni Lord. Kasi ganun akong tao. So, basta nagbibigay. Lalo ang kapatid, madadaanan niyo yan dito sa may regal, Mindanao Avenue, di ba? Jollibee Canto, may traffic light yan. Meron diyang kapatid, nagtitinda, matanda, nagtitinda kung ano-ano, tas katabi niya, mukhang mas malakas, pero nanghihingi. Maiinis ka sa ganun. Nakakita kayo ng ganun? Malakas pa, pero nanghihingi. Kamatay sa matandang-matanda, nagtitinda lang So ng pagitan. remember, so remember your people, remember nagbago isip ko. your children, Kaya, hindi na masisira yung remember mga your sa akin. Hanggang promise, oh pinundo ko na yung barya. God. Your grace, Kahit pa paano may abot. is enough. Ay. Your grace is Bibigyan to prioritize our enough. suffering. And your grace Over the is pages first and scripture for us at the cross first. And lastly, we started to trust ourselves and others rather than trusting God. Kung itong mga taong mayayabang, masyadong bilib sa sarili. Your grace is enough for me. So Bilib kay remember, Bombay. Sino rito ang maraming kilala Bombay? your people, Lalo pagka Jews, remember nandiyan na si your Jews. children, remember. Mahilig mangutang. Ay, chapter 6, kapatid, it confirms yung tamang ano ko noon eh. Sinashare ko sa inyo. Sabi ko sa inyo, di ba? Dito sa church, hindi tayo dapat nagpapautang. Sa chapter 6 din yan. Pero, it doesn't mean na hindi ka magbibigay. Ibig sabihin, kung may nanguutang sa'yo, at kahit pa paano may binigyan ka, don't expect na babayaran ka. Kasi dito sa church, ang dami naman namin naranasan. Na sobrang maraming mababait dito, madali mauto, papautang. Pagkasingilan na, hindi na sila nagsisimba. Hindi na sila nagsisimba. Kasi wala na silang interest magbayad eh. Kaya sinasabi ko parati, always a leader kasi sabi, wag na wag kayo magpapautang. Pero it doesn't mean na wag ka magbigay. Pero pag nagbigay ka, wag ka nang umasa na babayaran ka. Tama ba? Di ba nasa chapter 6 pa rin, Luke? Kaya mamaya uutang ko si Jericho eh. Kaya Jericho, wag mo na asal na babayaran kita. Now, ang tanong ko sa inyo, what is to delight? Ang sabi ni Clark, expect all thy happiness
from Him. Sino Him na yun? Ang ating Diyos. And seek it in Him. Wag sa ibang tao, wag sa ibang bagay. So yun ang delight. Aasa mo lahat galing kay Lord. Wag mo kukunin. Kung gusto mong maging masaya ka, wag mo piliting kunin sa iba yan. Masasaktan ka lang. Dahil uso ngayon, even sa last days, warning ko na sa mga young people, itong tatak ng last days. Ang spirito sa last day ay nang iiwan. Hello? Bakit? Pastor, saan sa Bible yun? Di ba ang sabi ng Bible, on the last days, ang pag-ibig ng tao ay lalabnaw sa isa't isa. Kaya mang-iiwan. Ang spirito sa last day nang iiwan. Bet parang merong ibang mukha na rito, mukhang naiwanan ka na ba? Kaya huwag kayo agad kayong mahulog ng loob. High school, ano pa, season ng pag-aaral, college, wag muna. Tingin-tingin lang, crush lang. Pero yung talaga, ay, mamamatay ako pag hindi ko siya makita. Ang spirito sa huling araw ay spirito na nang iiwan. Kasi ang tao sa last days at dahil sa last days ay taong mapagmahal sa sarili, hindi sa kapwa. Hello? Sang-ayon ba kayo dyan? Sinong sang-ayon pumalakpak ng malakas? Sana naman ang ibig sabihin dyan ay hindi ikaw yung nang iwan. Okay lang kung iniwan ka, pero wag na wag ka. Ang anak ng Diyos hindi nang iiwan. Sabi mo katabi mo, anak ng Diyos hindi nang iiwan. Diba may awit, kahit tayo'y tumanda na, sana hindi ka magbabago. Sabay tayo. Ano ba yung brand? Kalimutan ko lang. So, expect everything from God. Pati magpapasaya sa puso mo. Huwag mo expect sa tao. Baka masaktan ka lang later on. Expect mo kay Lord. Sabi mo katabi mo, expect it from God. Nag-aaral ka pa lang, sabi mo, huwag ka maharot. Wala ka pa nga. Kung nagtatrabaho ka na, hindi naman ibig sabihin, pwede ka mag-asawa, tulungan mo muna magulang mo. Tama ba sinasabi ko? Ang sakit ng kapatid, kagagraduate lang, nag-asawa ka agad. Kawawa naman magulang mo. Mga magulang, okay ba sa inyo yon? Sino nagsalita nun? Si Tia, ang lakas totoo lang yan. Napaka-ungrateful mo. Pagka ikaw yung ganung tao. Doon pa lang kapatid mapapahinga sa... Kaya hahangaan mo yung mga sa TV napanood ko. Ano bang trabaho ng mag-asawa? Magsasaka sila. Napanood nyo sa TV? Magsasaka sila. Pero dahil sa pagsasaka nila, kaya kayo mga magulang, o kayo masyado naku, ganito lang kami, wala nang pag-asa. No. Magsasaka lang sila. Pero napag-graduate niya lahat ng mga anak nila. Napanood niyo sa TV? Isa teacher, dalawa yata pulis, isa nurse, isa nasa abroad na. Kaya yung mga gulang, nakangiti na. Kawawa naman magulang na graduate ka na, malungkot pa rin sila kasi instead na tinutulungan mo sila, tiga-alaga ng apo. Anak, hindi ito yung pangarap ko para sa iyo. Imbes sa tulungan mo, ginawa mo tiga-alaga ng apo. Tignan mo katabi mo. Sabi mo, huwag ka maharot. Aral lang muna. So, ang Bible, it teaches what delight in the Lord should be. So, ano ba yung pag-delight mo kay Lord? Sabi ko kay Claire kanina, maigsi lang preaching ko, 20 minutes. Unang-una, commit everything you do to the Lord. So, yan ang ibig sabihin, delight. Ipa-bless mo kay Lord. Kaya ito yung magandang ginawa natin, Seed of Faith. Unang linggo, meron tayong ma-prayer request, meron tayong desire na gusto natin ihugot. Ilatag mo kay Lord. Ang problema kasi iba, pray ng pray, wala lamang tinatanim. Biblical, kapatid. Anong tinanim mo, aanihin mo. Taniman mo yan. Kung pinaniniwalaan mo yan, taniman mo. Meron ako sinabihan dito kasi last year, ikwento ko lang to sa inyo. Last year, January, nag-seed of faith siya.
Gusto niya na mag-asawa talaga in 2025. Gusto na talaga, grabe. Nagmamadali na. Alam niyo ba kung magkano tinanim niya? 200. Sabi ko, Brad, 200 tinanim mo, gusto mag-asawa, baka tindera lang yan ang sampagitan mga pangasawa mo. Baka kung sino-sino lang yan, biro mo. Yung gusto mong pakasalan, 200 lang ang presyo. Mamaya titignan ko magkano lang yung tinanim niya. Kung pang pastora na yung pwede mapangasawa niya. So commit everything you do to the Lord. Sa Psalms 37 verse 5, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman. Alala niyo si Babalo? Tumiwala ka naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Kita niyo? Pag ilalagak mo everything, tulad dito, nag-sit of faith tayo, linalagak natin kay Lord, Lord, walang talo sa'yo. Anong pangako ni Lord? God will make it happen. So yun ang ibig sabihin to delight. Hindi yun, nauuna mo lang iba. Plus pagka may problema, Lord, i-bless mo yung paghahanap ko ng trabaho. Dapat nauna yung prayer. Sino rito nagpapabless sa mga sasakyan pagka may bago? Wag niyo hintayin kapatid na maaksidente. Kasi dito may nangyari na. Kung kanin-kanino pinabless, imbes sa pastor. Una-una, kaya tayo nagpapabless sa pastor, we honor the pastor. Kung hindi ka nagpapabless sa pastor, you don't recognize your pastor. Baka mamaya may mangyayari sa inyo, tapos doon na lang kayo magpapadedicate, papabless. So yun ang ibig sabihin to delight. Tinatalaga mo lahat kay Lord. Si Claire, nasanay na yan. Pagka may papapray yan, sasabihin niya. Kung may mga promotion niya, unang-una sasabihin niya sa akin, Tripina, ugali din ni Tripina yan. Papasok pa lang sa school yan. Sa work, kung wala siya sa bahay, nandun siya sa kapatid niya, tatawag yan, Daddy, alis na ako, magpapapray ako. Yun ang paggalang sa parent. Yun ang paggalang sa pastor. Na bata pa lang siya, ang bilis ang promotion niya sa work niya. Makausap niya, mga foreigners na. Nakikipag-connect sa kanya, mga foreigners, nagtatanong. Ang iba sa kanila, pinapabisita siya sa country nila. Why? Linalatag mo kay Lord, lahat ang plano mo, bago ka kumilos. Hindi yung kilos mo na, pag may problema, Pastor, please pray. Mali yun. Nagkakaintindihan ba tayo? Pangalawa, be still in the presence of the Lord. Relax ka lang, huwag mo masyadong dibdibin. Naalala ko yung dating youth leader ng organization, pinanggalingan natin, kasi nagkaroon ng problem yun. Cloud9 yata yun, rinet nila. Kunti dumating, ang laki ng utang. So lumalapit siya sa mga pastors, patulungan, mabayaran yung utang. Nag-promote sa amin, section 1. Leader din ako noon, secretary ata ako sa presbyter noon. Sabi niya, ang problem, kung may solusyon, so huwag ka mag-alala, may solusyon. Kung ang problem, walang solusyon, lalo ka huwag mag-alala, wala na palang solusyon. So why worry? So ito yung sinasabi ng ating Pang-Diyos. Pag na-kay Lord ka, to delight is, relax ka lang. Hawak mo ba yung bukas? Huwag ka mataranta, huwag ka matakot. Basta na-kay Lord ka. Hawak ni Lord ang buhay natin. Kaya kita niyo si David, di ba nagkasala siya? At pinagpili siya kanya kung anong parusa niya. Anong pinili niya? Brother Julio, naalala mo yon? Lord, ikaw na lang. Kasi alam ko walang talo eh. Pinagkatiwala niya pa sa sarili niya sa desisyon ng Diyos. Hindi sa desisyon ng tao. Kakaintindihan tayo? So, relax ka lang. Huwag ka matakot, huwag ka mangamba. God is faithful. Mga anak ko, build up lang, laliman trust nila kay Lord, pero alam nila yung buhay namin in the past. Simula nang naging pastor ako. Walang talo kay Lord. Kaya sa mga future pastor dito,
ipakikilala ko sila sa inyo sa linggo, dagdagan nyo tiwala kay Lord. Huwag matakot. Pedro natakot, lumubog. Nung lumakad siya sa tubig. At alam nyo, ang kaaway, magaling manakot yan eh. Day times, wala kang makain. May times, hindi ka na talaga mapag-aral. Siguro failure ko yun, pero mayroon ako nasabi ng anak. Sabi ko, anak, hindi na kita kayang pag-aralin. Kasi income na situation, grabe. Minsan, madalas, ilan weeks kami, kumakain lang kami isang beses ang araw. May times nga, wala na kaming kain, ilang days yun. Pero alam niyo kung sinong nagpadala ng pagkain sa amin, isang malaking langka, tinawag yung panganay. Opisyalis siya sa isang church ng Katoliko. Pero mo, kapatid, minsan, pagka ang Lord kumilos, magugulat ka lang kung sinong taong gagamitin. Minsan, hindi mo ka pananampalataya eh. Biglang darating tulong. Kaya ni Lord gawin yan. Kaya, relax ka lang. Sabi mo katabi mo, relax ka lang. Baka mamaya sa sobrang takot mo, wala ka lang time sa anak mo. Magkaroon ka ng sweldo, napabayaan mo naman anak mo. Nabibili mo ang gusto mo, lumalaki anak mo, iba nag-aalaga. Ano, mas gusto nyo ba yon? Hello, gising. Wala nang pinakamaganda kapatid na, lalo ang nanay, hands-on ka sa anak mo. At nakikita mo sila habang lumalaki. Kapatid, ang sarap ng amoy ng baby. Amoy mo katabi mo, amoy baby pa ba yan? Di na. Sinagsalan lang. Bala. Kaya kapatid, enjoy nyo yan hanggang sa paglaki. Paglaro nila, inasusugatan, nagkakasakit. Kapatid, ang sarap makita yan. So, kita mo yung kamay ni Lord. So, huwag ka matakot. Pangatlo, wait patiently for Him to act. Sa verse 7, at maghintay kang may pagtiti sa Kanya. There are times ang kasagutan ni Lord na hindi ka agad-agad. Huwag ka mag-amok, huwag ka magwala. At marami diyang kapatid, kasalanan mo rin naman eh, kaya nangyari yan eh. Hindi ka faithful kay Lord, nawawala kay Lord. Hindi ka consistent. Eh anong aasahan mo ang pagpapala kay Lord? Wala. Diba? Kaya ngayon kapatid, ito yung mensahe sa unang araw, ibalik mo yung delight mo kay Lord at laliman mo pa. So wait. Iba kapatid, nakita niya, kaibigan niya, nagkaasawa na, wow, ang gwapo ng asawa niya, gusto ko na mag-asawa. Porket nag-asawa ang kaibigan mo, gusto mo rin mag-asawa. O ngayon, nasaan na siya? Wait, maghintay ka. Huwag ka magmadali. At taliman mo ng malaki, wag yung 200. Malay mo kapatid, this year, pastora ang mapapangasawa mo, di ba? O, sino naniniwala dyan, mga lalaki rito? Pastora ba mapapangasawa mo this year? Nako, 2026 yata, December, mag-expire na yung solemnizing license ko. Bago mag-expire, matatagalan naman ako mag-apply. Mabigay kayo. Sana may mag-asawa this year. Sino kayo mauna? Pero alam nyo, meron akong plano. Lahat ng kinasal na hindi nakaranas ng church wedding. Let's try, no? Hosea, Rona. Try natin this year. Kasi hindi sila nabasbasan sa simbahan. Try natin. Kaya wag kayo mawawala. Yung kahabol, baka sakali, no? Richard, mamadali ka na ba? Yung mga matatanda na rito. Jomel, April, matatanda na mga to. Jess, pwede ka pa. Oh, nandiyan si Lilia. So, wait patiently. Huwag ka magmadali. Sabihin mo katabi mo, huwag ka magmadali. Mamasaktan ka lang. Pang-apat, don't worry. Sabihin mo katabi mo, don't worry. Huwag kang mabalisa. Hindi porket kapatid, mga katabi mong kapitbahay, gagandahan ang bahay nila. Huwag kang mainggit. Huwag kang magselos. May time tayo. Ang ganda lang sinabi sa Psalms 23. May banqueting table prepare ni Lord. At sa banqueting table, nandun pangalan mo. Ang problema ay ayaw mo umupo. Ang tagal na nakalagay yung pangalan mo. This place is reserved for Jason Solano and wife
Ay, muupo eh. Maupuan mo na. Naghihintay sa yung banqueting table. Pangako ni Lord yan. Amen? Naniniwala ba kayo? Kaya huwag ka mainggit sa paligid mo kung sakali mauna sila. Lalo kung nakuha nila na wala sila kay Lord o hindi sila faithful, huwag ka mainggit. Huwag ka mainggit. Kung sakali man di mawala pera nila dito, tiyak, hindi sila masaya niyan. Dahil matatakot kanino ko kayo iiwan. Yung kayamanan ko. Lalo kung ang anak ay puros tamad. Kaya worry pa bago sila mamatay. At higit sila sa eternity, ano kaya? Saan kaya sila? Kaya huwag ka mainggit. Nakakatuwa, no? Yung promotion ni Claire, hindi lang siya promoted sa work, pati sa church promoted siya. Bago natapos ang taon. Kaya sabi ko, Claire, i-advance mo naman. Ngayon sa posisyon niya, manager na siya ngayon eh. Procurement manager. Sabi, may sasakyan ka na. Ang sabi ko kay Claire, ang i-request mo, bus. Para marami maisakay. Pupunta ka ng phase line, nakabus ka, nagdadrive ka ng bus. Huwag yung maliit. Sabi ko yung malaki na i-request mo sa company. Total, bibigyan ka na ng sasakyan para na tayo sasakay. Sinong gusto niyan? O phase line. Anong gusto niya sasakay ng Claire? Bus? O e-trike? Ngayon, pupunta siya ng work, no? Nakabus, no? Nag-drive. No, kapatid, nakabus na kayo niyan. Pag pumunta rito, si Claire nagda-drive. Ang problema lang, hindi ko lang alam kung abot niya yung ano. Baka hindi niya abot. Sana tayo? Panglima, stop being angry, huwag kang magagalitin. Ang sabi sa Psalms 37 verse 8, cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil. Baka meron dito nag-iipon ng galit. Nag-iipon ng inis, wag. Pag kayang tinanim mo, aanihin mo yan. Kaya mas maganda kapatid, maging prangka tayo sa isa't isa. Kaysa titiisin mo, pagka naipon mo na, doon ka sa sabog. Marami masasaktan yan. Do not lose temper. It will only lead to so much harm. At alam nyo, pagka sinunod nyo yan, anong pangako ni Lord? No? Pagka kapatid, you commit everything to God, be still in the presence of the Lord, wait patiently for Him, don't worry, stop being angry. What do you think will God give you? Ang sabi ng Panginoon Diyos sa verse 37, verse 8. Chapter 37, verse 8. And He shall give the desires of your heart. Alam nyo ba, sabay-sabay natin basahin to. Malapit ang matapos. Sabay-sabay tayo magbasa. Those who truly find joy in the Lord will experience a transformation in their hearts and desires, gradually aligning with God's good intention for their lives. Therefore, it is evident that delighting in God is essential to living a happy and fulfilling life. Kaya marami sa inyo malungkot, pasayahin niyo muna si Lord. No, ang lungkot, no? Marami na rito, maraming perang. Ang iba sa inyo, nasa abroad ang asawa nyo. Bet ganyan ang buhay nyo? Bet parang hindi kayo masaya? Kasi ang kasiyahan nyo, hinuhugot nyo sa pere, sa mabibilang, sa mahawakan, sa masusuot, sa mabibihis. And di walang Bible, pagkakasiyahan mo ay kukunin mo lang kay Lord, anong pangako niya? And He shall give the desires of your heart. So this year, ito yung payo ko sa inyo. When you desire better year, then do this. Number 1, focus on delighting in God. Maging goal mo lang, pasasayan ko kay Lord. Pasasayan ko si Lord, hindi ako mawawala sa prayer meeting. Magte-take away ako. Kaya ako, kapatid, nabe-bless ako kay James eh. Kahit medyo nahuhuli siya, mga 1-2 chapters siya nahuhuli parate, pero nagsisikap siya. Hindi matas pinag-aralan niyang kapatid. Hindi maayos ang composition niya. Kahit Tagalog na, pero mapipil mo yung desire niya for God. Kasi alam niya yung buhay niya nung nasa loob pa siya. And siguro ayaw niyang maranasan mga anak niyang pamilya niya. Kaya itong year na to, gawin mong pasimula. Ganda, first Sunday, kasama natin ang marami sa inyo.
Gawin na natin ugali yan. Kahit anong nararanasan nyo, huwag kayo mawawala. Kasi pinapakita nyo, you are delighting in God. Amen po ba, kapatid? Kahit anong emotion, stress nararanasan mo, keep on performing anumang role na binigay sa iyo ni Lord. Anong trust binigay sa iyo ng pastor. Kahit maraming sama ng loob, maraming tampo. Kasi when you do that, you are showing God that you are delighting in Him. Pangalawa, ang sabi ni Kidner pala, it includes, so when you delight in God, ang sabi ni Kidner, it includes a deliberate redirection of one's emotion. Dati, ang kasaya mo galing sa iba. Tulad si Paul and Silas, kita nyo, nasa kulungan na sila, umaawit pa rin sila. Dapat ganon, kahit may problema, awit lang kay Lord, worship lang kay Lord, pray lang kay Lord. Let God comfort. Huwag mo kunin ang comfort sa ibang tao. Kasi marami kaming pagkukulang. Paano kung hindi kita nabati? Paano kung hindi ka nakamayan ng katabi mo? Paano kung hindi ka sinalubong o hindi ka pinansin? Siya mapagpalang Malungkot ka na, kapatid. Ang problema, kapatid, kasi ganun-ganun nangyayari sa'yo, nararanasan mo, pinipil mo kunin kasiyahan mo sa material things sa tao. Kunin mo kay Lord. Can you say amen? So, it means redirect. I-redirect, from other things to God. Pangalawa, delight in God first. Siya una. Ang sabi ng boys, kung tama pronunciation ko, the reason many apparent Christians do not delight in God is that they do not know Him very well. Baka ito yung problema. Kaya, malabnaw ang relasyon mo kay Lord, hindi mo siya kilala masyado. Kilalanin mo siya baka mababaw Mababaw ang pagkakilala mo kay Lord. Kaya nawawala ang focus mo sa Kanya. Kaya ikaw, naglilibang ka sa ibang bagay. Then pag kami pangit na nangyari, aray ko. So know Him. Remember, not only did He created you, He gave His life for you. Narito, ipinahayag ng Panginoon. Minahal niya tayo ng hindi tayo kaaya-aya. Minahal niya tayo ng buhay natin ay narito ang iyong patapon. kaligtasan ay dumarating. Ang kanyang gantimpala ay So nasa kilalanin kanya mo siya sa at ganon. ang kanyang ganti Para ay ka ano nasa man nangyari, harapan niya. love mo pa rin siya. Kasi nasa isip mo. Po sa atin lahat, Nasa isip mo, hindi sa puso mo. Ang ating pray focus, Nasa pray isip that mo, His what God presence in has our done lives bring for help, you. direction, and So, deliverance. and the reason they do not know Him very well is that they do not spend Ito po ang time with talata Him. po, ito po isang So, laliman mo na yung prayer life mo. patungkol po sa Pray. isang Pray without ceasing. babae. Ang naman, magbasa ka ng Bible. Merong kinausap na leader, kaya paulit-ulit ang problema mo. Well, hindi ka nagbabasa ng Bible eh. Kaya mahina ka eh. Madali ka madaya, madali ka madeceive. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Start reading the Bible regularly. Then share your takeaway. Kasi excited ka sa linagay ni Lord sa utak mo. Kasi ni-share mo. Yan ang ibig sabihin takeaway. Hindi yung nagmamayabang ka na marunong ka. Hindi. You're sharing what God has fed you sa pamamagitan ng binasa mo. Kahit Tagalog, hindi kinakailang English. Si Teacher Shirley, mataas ang pinag-aralan yan. At first, puro English yan. Hindi ko maintindihan. Like ako ng puso. Pero ngayon, Tagalog na. Madali na maintindihan. Pero very busy yan. Ilang estudyante, mataas ang katungkulan sa school niya. Pero she tries. Si James, nakakatuwa si James. He tries. Tayo. Yung mga, may kinausap ko na future leader ito. Makasamahan mo, kahit nag-aaral yan, may mga problema. O, ikaw nga, wala ka masyadong problema, blessed family mo. Hindi ka ba magsisikap pagbasa ng Bible, mag-take away? Samantal makasamahan natin, nagsisikap, bagamat marami siyang problema. Kinausap ko siya. I hope pumasok sa isip at sa puso. And I hope may makita ang pagbabago this year. So pray regularly, read the Bible regularly. Pangatlo, rely on God's promise. Huwag yung pangako ng tao. Sino rito umasa sa pangako ng tao? Huwag, papako lang yan. Rely on God's promise. Expect all thy happiness from Him and seek it in Him, sabi ni Clark. Kay Lord mo hugutin. Kaya nga nagbabatak tayo eh. Kaya nagtatanim tayo kay Lord. Dahil unang-una, si Lord mabuting lupa yan. Ang church mabuting lupa yan. Kapatiran mabuting lupa yan. Ang
pastor, mabuting lupa, ay diyan ka magtanim. Even ang Bible sabi, do good, especially, kanino? Household of faith. Ang iba sa atin, galante nga, pero kani-kani mo binibigay. Kaya mali ang tinatanim mo. Tanim ka sa tamang lupa. At ang church, ang pinakamagandang lupa. Kasi ang church ay body ni Lord. Amen po ba kapatid? Kakaintindihan ba tayo? Sana maiba may natutunan. Sana may changes na sa way you give. Sana nga. So expect all the happiness from Him and seek Him. Pang-apat, dito tayo matatapos. Pwede ba tayo tumayong lahat? Align your heart. Ano ibig sabihin align your heart? Ang sabi ni Mayor, to delight is to exert effort. Ipilitin mo talaga na makipag-ayos kay Lord. To know Him more. Kasama sa prayer ko, bago ako magbasa ng Bible, Lord, let your words be a lamp to our path, to our step, and a light to our path. And lead it, and lead us closer and closer sa iyo to know you more, and to be able to approach your throne to seek and find grace and mercy and favor. Yun ang prayer ko araw-araw sa umaga bago magbasa ng Bible. So, intentional. Pipilitin mo. Ng mind mong heart mo, i-align mo kay Lord. To light is to exert effort. We must withdraw our eagerness, desire from the things of the earth. Yun ang ibig sabihin by realigning heart. Di ba, anong sabi ng Bible? Store not treasure. Dito sa lupa, na kung saan bubulatiin, kakalawangin. But store treasure in heaven. Tama ba? So mula sa ang heart and mind mo, dito sa lupa, and everything na ino-offer ng lupa, di ba naalala nyo sa Mark chapter 4 ba yun? Luke chapter 4, yung tinempt ni Satan, si Jesus Christ, lahat ito bibigay ko sa iyo. Sino ka? Create lang kita. Kala ni Satan maisahan. Tayo, pinipil ni Satan, maisahan tayo. Ang word, ang kailang nito, i-offer mga panglabas na needs natin. Si Satan, kailang niya, ibulag sa atin mga panglabas ng needs. Yung pangloob, si Lord ang mapagbibigay niya. So instead, loving things, loving others, loving this world, and everything in-offer nito, align mo heart mo. Love God foremost. Withdraw our eagerness, withdraw our eager desires from the things of the earth, fastening and fixing them on Him. Sabi ni Mayor. So sa unang araw ng linggo, start it with God. Hanggang sa dulo. Nagkaroon tayo mga problems dito sa church, sa leadership, dahil nga, nagbago yung focus. Kaya 3 months pa lang bago matapos sunod-sunod meeting ko o 2 months every month. Sinisikap ma-restore sa order. Ted, baka ganyan buhay mo. Nawala ka sa hulog. Nawala ka sa tamang landas. Naalala ko, sinabi ng isang si Beltran yata, Louis Beltran, kung buhay pa siya. Sabi niya, alam niyo ba, pag Pasko, mahal na araw, walang mandurukot yan. Kaya huwag kayo matakot, wala masyadong mandurukot pagka mahal na araw, pagka Pasko. Kasi ito yung time nila kay Lord. Nagsisisi rin siguro sila. For the rest of the year, ganon. Baka ganon din tayo. Pagka Pasko,
Pagka para bang love na love natin kay si Lord. Pagkalinggo, para bang mahal na mahal natin si Lord. Pero pagdating ng Lunes hanggang Sabado, balik sa dati. Hindi yun ang tama. Pagka sinabi natin delight kay Lord, 24/7 yan. Si Lord lang. May problema, si Lord kaagad. May kasiyahan, si Lord kaagad nakakaalam. Lord, salamat sa blessing. So nawa, this year, yun na ang maging goal natin. Pasasayahin ko si Lord. Sabi mo katabi mo, pasasayahin ko na si Lord. Si Lord ang pasasayahin ko. Come on, sabi mo katabi mo, pasasayahin ko na si Lord. Siya ang una. Palakpakan natin ating Panginoon.